Hello kapatid, I'm Pastor Gab Bueno. Bago tayo magsimula, napakinggan yung Word of God sa videong ito. Gusto kong magpasalamat sa iyo dahil nakarating ka sa tagpong ito na mapapakinggan ang pangako ng Panginoon. Galing sa recorded ng aming Sunday service dito sa San Juan, La Union. Simple at payak, pero naniniwala ako na magagamit mo ito sa iyong buhay pananampalataya. Na kung ikaw may karamdaman, patuloy kang pagalingin ng Panginoon. Kung ikaw ay pinapahirapan ng gawa ng kaaway, patuloy kang palayain. Enjoy mo lang yung video habang pinapakinggan. Ito ay patungkol sa tagumpay ng buhay. Sabi ng Joshua, binili ng Panginoon kay Joshua mismo na hindi mahihiwalay sa kanya yung Word of God. Sino po may dalang Biblia ngayon, mga kapatid? Okay. Sino walang Biblia? Kung wala kayong Biblia, bibigyan ko po kayo. At kung merong may kakayahang bumili, pwede nyo akong tulungan para makapagpamigay ng Biblia. Sapagkat dala-dala natin yung salita ng Panginoon. Ito yung bilin. Para magtagumpay, yan sabi ng verse 9, huwag kakalimutan ang salita ng Panginoon. Victory over fear. Ito yung tagumpay ng buhay na kahit anumang sitwasyon ng ating pinagdadaanan ay kasama mo ang Diyos, dun ka mananalo. Marami kasing, kahit maraming pera, kahit napakarami na pong possession sa buhay, pakiramdam pa rin nila, talunan sila. Yung kinaiinggitan natin na ibang tao, mga kapatid, actually, hindi pa talaga nila nararanasan yung tagumpay. May kulang pa sa parte ng buhay nila. Sa ayaw at sa hindi, mga kapatid, niwala tayo o hindi, ito yung totoo. Marami tayong nakikitang parang tagumpay ang buhay ng taong yun, pero ang totoo nun, kung hindi lang niya kasama ang Diyos, hindi siya magiging tagumpay sa buhay niya. Naunawaan niyo, mga kapatid, na yung Word of God ang tagumpay ng buhay. Sabi ng Joshua chapter 5, basahin niya po natin, Joshua chapter 5, verse 1, nabalitaan ng lahat ng hari ng Amoreyo sa kanluran ng Jordan at ang lahat ng haring Kananeo sa baybayin ng dagat ng Mediteraneo kung paanong pinatuyo ng Panginoon ang ilog ng Jordan nang tumawid ang mga Israelita, kaya natakot sila at naduwag sa pakikipaglaban sa mga Israelita. Sa panahon na ito, mga kapatid, patay na si Moises. Si Moises, yung leader ng Israelita. Ang pumalit sa kanya, sino po? Si Josue. Unawaan natin? Nung pinatuyo ng Panginoon yung dagat na pula, dahil hinati niya at pinadaan niya yung mga Israelita, natakot yung mga baybayin gustong sumakop sa Israel. Historical background. Naunawaan niyo, mga kapatid? Natuyo yung lupa o yung dagat na pula. Titingnan po natin yung history nito. May mga chariots wheel yung dagat na pula. Ibig sabihin po, totoong dumaan doon yung mga Ehipto. At sila ay nilamon pagkatapos na nakaraan yung Israelita. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, paano ba natin pinaniniwalaan ng himala ng Diyos? Paano natin pinaniniwalaan na kaya niyang humati ng dagat? In essence, kaya niyang tanggalin yung problema o solusyonan yung problema kahit imposible na. Sabi ng Bible sa Joshua chapter 5 verse 1, natakot yung mga taong nakapaligid sa kanila. Ang konti lang nila eh. Gusto silang sakupin, pero natatakot pa rin sa kanila. Bakit kaya, mga kapatid? Sino kinakatakutan nila? Si Moises? Josue? O yung mga Israelitang nagrereklamo lagi? Sino kaya? Ang Panginoon. Na sinasamahan sila dahil sumusunod sa order ng Panginoon. Sino ang kanilang leader that time? Si Josue. Victory over fear. Lahat tayo dumadaan sa takot. Pakisabi nga sa sarili mo, takot ba ako? Tanong pala yan. Takot ba ako? Sa anong parte ng buhay mo ikaw natatakot? Sa anong part ng kalagayan ng pamilya mo natatakot ka? Maraming takot sa sa bawat tao, at ang sabi ng Bible, Joshua 1 verse 8, dilihin mo araw at gabi ang salita ng Diyos. Alalahanin mo ito upang ikaw ay
magtagumpay. Kung natatakot ka, kunin mo yung Biblia mo. Sabi ko po sa inyo, kung wala kayong Biblia, bibigyan ko kayo. At sa tuwing nakakalimot ka na merong Diyos, kukunin mo yung Biblia mo. Yung salita ng Diyos, aalalahanin mo lahat ng pangako ng Panginoon. Meron po ba kayong pinanghahawakang pangako ng Panginoon? Baka hanggang ngayon, John 3:16 pa rin ang alam natin. Hindi pa kabisado. Kailangan meron tayong pinanghahawakang salita ng Diyos. Do not fear or do not dismay, for I am with you. Sabi ng Isaiah. Ikaw ay sasamahan ko at iingatan ng aking kanang kamay. What a promise of death. Na kapag meron kang pinanghahawakang salita ng Diyos, meron kang lakas ng loob. Hindi ka matatakot. Pansinin po natin. Joshua chapter 5, verse 2. Dito na po tayo mag-i-stay. Wala po tayong, easy worship. Naka-zoom po ba ito? Naka-zoom? Thank you, mga, technical. Joshua 5, verse 2. Ang sabi dito, ng panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng patalim na gawa sa bato at tuliin ang mga Israel. Ito ang ikalawang pagkakataon na tutuliin ang mga Israelitang hindi pa tuli. Doon sa first part ng verse 2, ang sabi dyan, ng panahong iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga patalim na gawa sa bato. By the way, mga kapatid, tandaan nyo, nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga anak. Nagsasalita siya sa iyo. May pangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung nagtatanong tayo na parang hindi nangungusap sa akin ng Diyos at hindi nagsasalita, ito ang patunay. Sa bawat transition ng buhay natin, nangungusap at may sinasabi ang Panginoon. Through Word of God, through circumstances, through sickness, nagsasalita ang Panginoon. At mayroong direct patterns si Lord kay Joshua this time. Meron rin tayong mga specific na pinapagawa ang Diyos sa buhay po natin. Tingnan niyo po ito Wala siyang pinagpala na hindi niya pinagaling o binigyan ng himala ng walang participation. Kaya na sinasabi ko sa inyo, sa New Testament, lahat ang pinagaling ni Jesus Christ, binigyan niya ng participation. Yung mga kaitongin, pinalakad niya muna, saka, unti-unting gumaling. Amen po ba? Yes. Si Bartimaeus, sumigaw na sumigaw. Sabi doon, tumayo ka. O, lumakad ka. Bulag po yun. Ano po? Doon sa mga taong paralisado, pinatayo niya kahit 30 years old nang hindi tumatayo. Nandiyan pa po ba kayo? Minsan, ito yung binibigay na pattern sa atin ng Panginoon. Kailangan muna nating tumayo, sumunod, saka natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Minsan, dito bagsak ang mga Kristiyano at mga tao. Hindi pa sinusubukan, ayaw na. Hindi pa nagagawang kumanta. Hindi pa nagagawang mag-drive man lang sa mga hayop. Ayaw na. Kaya hindi natin maranasan yung full of grace and full of blessing. Sa una pa lang, ayaw na nating sumunod. Naunawaan niyo mga kapatid? May pattern na ang Panginoon. Kailangan lang nating apakan. Kailangan lang nating lakaran. Sabi po dito, yung success, tandaan niyo po, laging merong process yan. Yung tagumpay, tandaan nyo, hindi magtatagumpay yan kung walang aray. Yung malalang sitwasyon, tatandaan nyo ito mga kapatid, meron laging gantimpalang solusyon ang Panginoon kapag lumalakad ka sa Kanya. Can you say amen mga kapatid? Amen! Meron ba akong kausap? Amen! Joshua chapter 5 verse 8, God always speak to His children. Every transition of our life, estudyante ka, tandang-tanda ko po nung grade 3 ako. Takot na takot ako mag-grade 4 kasi may division na yata niyan Tama po ba, ma'am? Tama po ako? At nung nag-grade 5, grade 6 ako, takot na takot ako kasi papunta na ako ng high school. Nung nag-high school ako, natakot na ako sa college kasi kapag hindi ka talaga nag-aral ng mabuti, sayang lang yung pera. Amen? Amen. Lahat tayo may takot sa buhay. Yung
buntis yung asawa mo, tapos manganganak na siya, magiging tatay ka na. Lahat ng tatay naramdaman ko. Nakakakaba. Amen sa mga tatay. Paano natin bubuhayin to hanggang sa lumaki? Paano natin papatnubayan pati yung nanay ng anak mo? Paano tayo magbabayad ng bills? Marami tayong fear. Tulad ngayon, kalawit ang palakol kung tawagin sa Bulacan. Ang ibig sabihin po niyan, July, August, September. Mahirap. Kailangan meron kang survival, survival key. Sa mga businessman, bagsak po ngayon. Sa social media platforms, bagsak ang analytics ngayon. Alam po yan ng mga vlogger. Vlogger ako, alam po yan eh. By the way, hindi pa po kayo nakakonect sa Facebook at YouTube. Meron po tayo dyan lagi. God bless you sa mga online. Sa panahon natin ngayon, di ba po, kailangan makasurvive tayo. At ang kailangan natin gawin, manalo. Alam niyo po kung ano yung panalo na kailangan lang natin tanggapin? Yung panalo na kasama ang Panginoon. Panalo kasama ang Word of God. Sabi po dito mga kapatid, nung college, sino po college po dito? Isa mahirap ang sitwasyon sa college. Kailangan nating magbalat ng buto kung walang pang baon. Right? Nalala ko nung college ako, kailangan ko munang gumapas bago ko pumasok ng 10 a.m. Kaya, alam niyo po yung gapas sa palay, kaya marami po akong peklat eh. At nasira yung kamay ko, may sugat ako, pumasok ako ng merong tabas, tanggal yung palad ko. Kasi sa paggapas, kailangan mag-survive. And I thank God, kahit dinaan ako ng Diyos doon, naniniwala ako na pinagtagumpay ako ng Diyos mula noon hanggang sa oras na ito. Amen? Kaya kaya kong sabihin sa inyo na mabuti ang Panginoon. Yes! Sa mga hindi pumalakpak, hindi mabuti ang Lord. May gagawin ng Diyos. Kailangan lang nating hawakan yung kanyang mga pangako at kanyang mga salita. Kaya kahit maraming kulang pa sa atin ngayon, sa church, bilang mag-asawa kami ni Risa, sa nanay ko na may sakit pa rin, sa simbahan natin na kulang pa rin, sabi sa Panginoon, no, Lord, you are good, and you are good. You are faithful, Lord. Di ba kinanta po ng family Ariola? Tapat ang Panginoon. Claim that, mga kapatid. Ano man yung struggle natin ngayon, tapat ang Diyos na tutulungan ka para ikaw may mapagtagumpay sa problema mo. Amen. Number 1 na dapat nating tandaan, ayon sa binabasa natin, do not fear because God removes all hindrances. Meron po ba? Salamat. Salamat sa Panginoon na habang ni Pastora. Remember, do not fear. God removes all hindrances. Ano yung hindrances? Yan yung mga bagay na pupunta ka na lang talaga sa church, pero naplatang ka pa. Ano, Ate Kat? Yan yung pupunta ka sa kwarto mo, mananalangin ka. Tapos, yung anak mo iyak ng iyak, kulit ng kulit. Spiritually speaking, meron tayong spiritual laziness. Meron tayong spiritual sickness na laging umahatak sa ating palayo sa Panginoon. Akala niyo po ba na yung mga nakaratay lang ang may sakit? Madalas mga Kristiyano may sakit sa espiritu. Hindi niya mabuksan yung Bible niya. Tama? O, 5 lang yata honest na hindi nakapagpasa ng Bible. Kasi lahat tayo merong spiritual laziness. Hahatakin tayo pa ilalim. Alam niyo po ba? Madalas na-address ang kasalanan sa mga mamatay tao, sa mga sinungaling, sa mga magnanakaw, mga umit. Pero alam niyo po ba kasalanan ng katamaran sa pagbabasa ng Biblia? Ang katamaran, ang sabi ng Bible, it is cancer. Ano yun? Nahatakin tayo pa ilalim dun sa bangin hanggang sa wala kang magawa. At mag-alala ka ng mag-alala. Nanawa nyo? Habang tayo ay takot
nabasahin ng Bible, bibigyan tayo ng maraming kabalahan ng kaaway. The more na marami kang time para mag-cellphone, gumawa ng kung ano-ano, diyan dadami yung mga ano po, isipin natin, paano kaya yung ganito? Alam niyo po, nagkaroon ako ng ganyan anxiety. Ano po? Sobra akong anxious. Paano na kaya yung gagawin natin dito? Simbahan. Paano na kaya gagawin namin sa monthly bills namin? Paano na kaya kung masusuportahan yung mga sinusuportahan ko, yung nanay ko? Ano po? Sobrang tindi po niyan, last year. Ano po? At sabi ko, Lord, wala akong ibang hahawakan at pananaligan kundi yung mga pangako ninyo. Praise God. Ang taba naman, ano? Ay, hindi. Ano po? Kung nakikita niyo ako dati, kamukha ko nga si Ismaigul. Si Ismaigul yung sa Lord of the Rings. Meron naman kayo, sama na naman ang tingin niyo eh. Sino yung pastor? My precious. Pero ngayon, nakita ko, pambihira. Sabi ko, 68 ba? 70. Ayaw po mag-70. Umaago pa yung kamay ng timbangan eh. Dati napakapayat ko. Ibig sabihin po nun, mabuti ang Panginoon. Amen? Hindi kami ginugutom, hindi kami pinapabayaan. Sabi dito, do not fear for God removes all hindrances. Joshua 5:2. Yung hindrances dyan, tingnan niyo po yan. Tuli yan. In-apply yan ng Pilipino. In-adapt yan ng Pilipino. Di ba yung mga anak nyo, kapag may anak ng lalaki, pinapatuli nyo? Sign na pa para ipatuli nyo siya kung di pa siya tuli. Circumcise ang tawag po dyan. Ang sabi ng Bible dyan, paglilinis yan sa lalaki. Medically speaking, mga kapatid, meron pong yan, merong dahilan bakit pinatuli ng Panginoon ng mga Israelita. Para hindi sila kapitan ng sakit that time kasi walang proper medication. Nanawaan niyo mga kapatid? 2 beses nang tinuli yung mga Israelita dito. At ang ibig sabihin nun, 2 taon o 2 siglo na. Ano po ba yung siglo? Century? Hindi. Tawag dito, 20 years na sila. Galing na sa 10 years old, 14 years old, 12 years old, tinuli yung mga bata. Tapos lumaki na uli, nagkaanak yung mga tinuli noon, pinatuli uli ng Panginoon kay Josue. Kalinisan yun sa mga lalaki. At alam niyo po ba, yung hindi tinuli at hindi nagpatuli that time sa Israelites, basahin niyo yung Joshua 5, namatay pagkatapos ng 40 years old. Hindi na umabot ng 40 years old yung mga lalaking hindi nagpatuli. Merong merong dahilan. Merong medically, medical meaning bakit pinatuli yung mga lalaki that time. Kaya yung, mga lalaki, sa panahon natin ngayon, patuli ka para tumangkad ka. Hindi po. Inadapt lang ng Pilipino, yung practice po na yan sa mga Israel. Nagawa nyo? Kasi po, karumihan sa lalaki kapag hindi na circumcised. At anong ibig sabihin yan spiritually sa atin? Ang tuli, masakit, mga kapatid. Hindi alam yan ng mga babae. Siyempre kasi meron silang monthly na dalaw. Pero sa mga lalaki, isang napakasakit na tuli. Pero sa panahon lang na yan, masakit at merong paghihiling. Nunawaan niya mga kapatid? Sa buhay pananampalataya natin, ang pagsubok minsan lang. At hindi ka araw-araw, taon-taon, mahihirapan. Ano ibig sabihin nun? Mahihirapan ka lang pag hindi mo kasama ang Diyos once na meron kang pagsubok. At yung pagsubok na yan, laging magbibigay ng pain, laging magbibigay ng takot sa'yo kung hindi mo sinasama sa buhay mo ang Panginoon. Nag-i-stay ka pa rin sa hindrance. Nag-i-stay ka pa rin sa pain. Nag-i-stay ka pa rin sa mga nakakapagpasugat sa'yo. Kahit gusto na ng Diyos, linisin ka. Yan ang ibig sabihin ng Joshua 5:2. Spiritually speaking, madalas dito tayo nalulunod. Madalas dito tayo nag-i-stay. Sa laging may sakit. Sa laging pinapaalis na ng Diyos yung pain. Pero ikaw nag-i-stay pa rin doon
Kapag nagdesisyon ka na hindi mo sinasangguni sa Diyos, kaya ka laging malungkot, kaya ka laging may sakit, kasi hindi mo sinasama ang Diyos kapag lumalakad ka at nagdidesisyon ka. Dito tayo nag-i-stay lagi sa hindrances. Kahit gustong-gusto na ng Diyos, tanggalin yung mga sagabal sa paglilingkod natin. Nagawa niyo ba, mga kapatid? To clean us all, circumcised in spirit. Pwede niyo pong i-off muna po yan, mga kapatid. Ano po? Sabi po dito, sabi ko sa inyo, nawala na ako. Saan lagi niyo po i-off yung ano niyo? Yung cellphone niyo po. Ano po? Tawag dito. May tinatawag na sanctification. Pakisabi nga po, sanctification. Sanctification. Yan yung paglilinis ng Diyos sa atin. Total holiness po ang matatanggap natin pag tayo nasa harapan na ng Panginoon. At pag nakaabot tayo doon. Pero habang tayo nandito sa lupa, naglilingkod sa Diyos, sinasanctify ng Panginoon yung ating pananampalataya. Nililinis niya yan. Sabi ng 1 Peter chapter 3, chapter 4, verse 3 hanggang 6. Basahin po natin. 1 Peter chapter 4, verse 3 hanggang 6. Huwag gawin ang mga mali. Sa verse 4, sabi dito, mga inuman, halayan, Diyos-Diyosan, yan yung pinagbabawal ng Panginoon sa atin. Napaka-practical lang po yan. Pero napakahalagang malaman natin. Basahin po natin. Ang 1 Peter chapter 4, verse 3 hanggang 4. Let's read. Kaya, huwag nyo nang gawin ang mga ginagawa nyo noon. Mga bagay na gustong gawin ng mga taong hindi kumilala sa Diyos o kumikilala. Puno ng kahalayan. Mga kapatid, dapat po wala na po tayo sa, sa espiritu ng kahalayan. Pangalawa, ang sabi pa po dyan, ang buhay nyo noon, sinunod nyo ang nasa ng inyong laman. Lust of the flesh. Palagi kayong nagtitipon-tipon para mag-inuman. Hindi na daw po yan inaano sa atin. Hindi na dapat nakikita yan yung mga dark days po natin. Ang sabi pa po dito, at gumagawa ng mga bagay na kahiya-hiya. In general, sinabi ni Peter, hindi na tayo gumagawa ng kahiya-hiya. Ano po ba yung kahiya-hiya? Yung magbarites ka. Kahiya-hiya po yun. Ano pa po? Yung karakter natin napakahalaga sa harapan ng Diyos at ng tao. Yan yung hindrance natin. Kaya tayo hindi makalapit sa Panginoon. Meron tayong karakter na hindi pa namumod at hindi mo pa tinatanggal. Baka hanggang sa oras na ito, may nagmumura pa rin sa atin. Ito na yung sign para magbago tayo. Amen? Ito na yung reminder ng Diyos na hindi na tayo dapat nakakapagsabi ng pag nagugulat tayo, ay, puto 80. Di ba po? Ito na yung time para magbago na tayo. Ano pa yung kahiyahiyang bagay? Makakapagparumi sa atin. Basic lang to. Sigarilyo, alak, hindi na dapat nakikita sa atin. Why? Nililinis ka ng Panginoon. Gusto mong mamatay ng maganda at gwapo? Tanggalin mo yung bisyo. Biluin niyo po. Wala nga lang maipakita po dito kasi sira nga yung laptop po natin. Pinagkumpara yung patay na 40 years old sa 75 years old na lalaki. At ang pagkamalan nilang 80 years old na yung namatay na adik. At yung 75, pinagkamalang 50 years old. Iba kasi ang nagagawa ng bisyo sa katawan. Tumatanda. Tingnan niyo yung sarili niyo. Pabata ng pabata. Amen? May mga bisyo, yan yung patanda ng sabihin mo sa katabi mo, mukhang ako yata yung topic ni Pastor Wala pong ano dito. Wala pong tawag dito. Wala pong nagbibisyo po dito. Kasi pinalaya na kayo ng Panginoon. Palakpakan natin lahat ng pinalaya ng Diyos. Sa buhay na. Dapat tagumpayan niya na yung hindrance. Kaya nga marami nagsasabi, bakit? Basahin po natin verse 4. Pero nagtataka ngayon, 1 Peter chapter 4 verse 4, pero nagtataka ngayon sa inyo, ang mga taong hindi kumilala sa Diyos, kung bakit hindi na kayo nakikisama sa bagulo at maluho nilang pamumuhay.
Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Ngayon, alam niyo na po mga kapatid, bakit madalas minamak ang mga Christians? Amen? Kasi hindi ka na gumagawa dati nung ginagawa mo noon. Ngayon, kumbaga tanggal na po yun. Ayain naman sa inuman, sa parkada. Mga kapatid, tingnan nyo, hindi lang to sa paninigarilyo, sa pagtutulak, sa pag-inom ng alak. Pero nagtataka ngayon sa inyo, ang mga tao hindi kumilala sa Diyos kung bakit hindi kayo nakikisama sa magulo. Ano yun? Awayan. Ano po? Awayan. Hindi dapat tayo nakikigulo sa mga bagay po na ito. Dapat peacemaker tayo. Baka mayroong nag-aaway magkakapatid po dito. Sige, yung sulsol ko po ng sulsol. Ay, si ano ganito? Ay, si ano ganyan. Kapatid, hindi na tayo dapat nakikita ng ganito. Mga estudyante. Sino po estudyante dito? Lakasan nyo nga po. Amen. Hindi dapat tayo nasasangkot sa gulo. Hindi dapat napupunta yung magulang natin sa opisina dahil nagnakaw ka ng Dutch meal. Amen. Nakakahiyang bagay po yun. Dapat mapupunta nyo yung magulang nyo nang sasabitan kayo ng with honor. Purihin ng Diyos sa mga estudyante yan. Palakpakan natin ng Diyos. Ginagawa nila yan kapalit ng paghihirap ng magulang nila. Tapos, naglilingkod pa sa Diyos. Pagpalakpalain ng mga bata po ito. It's a reminder to all students na kailangan po natin i-honor ang parents natin at i-honor ang Diyos. Kayang-kaya po yan pag sabihin. Basta, hindi tayo makikisangkot sa gulo. Pangalawa po, sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 4. Hindi makikisangkot sa gulo at sa maluhong pamumuhay. Ano po yung maluhong pamumuhay? Yung bili ka ng bili ng hindi kailangan. Yung gasta ka ng gasta pero hindi mo alam kung saan mo kinukuha. Tapos magtataka ka na lang, wala ka ng sahod kasi ang dami ng Shopee tuloy. Totoo naman. Sa panahon po natin ngayon, basta binigyan ka ni Shopee Pay later ng 12,000! 12,000! Wow, feeling mo, ang yaman mo! Kaya-kaya mong bilhin yung 12 o 10,000 na bagay sa Shopee. Tapos pagka umorder ka, ika-cancel nyo sa rider. Kawawa po yung rider that time. Hindi pa po ba kayo? Kawawa po ang rider. May rider akong kapatid eh. Umiilang po sa amin. Sobrang naman, baka Kristiyano ka na. Umu-order ka tapos di mo binabayaran. Wala namang ganun, ano po? Wala po, mga kapatid. Kasi nakakahiyang bagay yun at maluhong pamumuhay na inaalis sa atin ng Panginoon. Yung pera mo na dapat pang tulong sa pamilya mo, yung pera na dapat pang tulong mo sana sa church mo, anong gagawin mo? Magbimirte ka, umaga at hapon. Tapos wala kayong ulam. Oo. Sobrang maluho. Naunawaan niyo mga kapatid? Effect of social media. Nakala natin, okay, yung pinapakita ng social media, huwag kayong magpapadaya. Lahat po na pinapakita maganda sa social media, meron pong BTS yan. Ano yun? Hindi yung sumasayaw, ha? Behind the scene. Malungkot ang pamumuhay. Pinapakita nila yan. Kasi yun ang gusto nilang defense sa buhay nila na hindi sila nahihirapan. Ano yung defense mechanism? Para lang pakita mo na okay ka. Magpo-post ka ngayon sa social media. At ikaw naman wala ka malay-malay. Hope all. Ano yung hope all? Sana all. Yung maitutulong mo sana sa kapatid mong nahihirapan. Pero bibili ka ng gadget uli, nakakabili mo pa lang last 6 months ago. Mga kapatid, ito yung mga bagay na inaalis sa atin ng Panginoon. Minsan po, nag-aaway kami ni Risa, ng asawa ko. Bilang mo yung sarili mo, sabi niya, hindi. Kailangan ni Mama Mandan to, kailangan sa church. Di ba, meron tayo sinusupport. Bilhan mo naman yung sarili mo, sabi niya gano'n. Tapos pupunta ka ng ganito yung suot. Nasalamat nga ako sa Panginoon sa sponsor po nito. May nagbigay po. Ang tawag po dito, Unique Lolo. Ano po? Hindi pa ako pilitin, hindi pa ako magkakaroon po ng ganito. Nakikita niyo po ako, paulit-ulit yung damit ko. Simula nung kinasal ako,
buhay pa rin yun, ginagamit ko pa rin ng preaching yun. Kaya nga sabi sa akin sa online, minsan nagpalit ako ng damit. Sabi po doon sa comment, minsan lang ako magbabasa ng comment. Ay, salamat, nagpalit si pastor. Kasi, mas pinapriority ko yung, kasi sa bumili ako ng 5,000 Seiko or parts na, class A pa. Ibibigay ko na lang, itutulong ko na lang muna doon sa mga nangangailangan na mahal ko sa buhay at sa mga kasama ko sa simbahan. Kasi kahit yung luho, tatanggalin sa atin ng Panginoon. Nanawaan nyo? Makikita nyo bang marami akong porlelas? Hindi. Kasi kahit yung hilo ko, ibinigay ko doon sa mas nakakailangan, mga kapatid, para lang makatulong ako. Nandiyan pa po ba kayo? Kasi ito yung puso na naglilingkod sa Panginoon. Selfless. Christ-centered. Hindi ko pa naman ganong kailangan yun. Mas kailangan ng isang kapatid ko. Yung isang magulang na kailangan may Meron ako dito pero sige, mas kailangan nila. Kaya ko pang mag-tiis. Kasi tinatanggal sa atin yung luho. Alam niyo po, hindi ko naranasan maglaro. Kaya gusto kong bumili ng PSP. Kaya kong bilhin. Pero sabi ko, hindi. Ibibigay ko na lang doon sa makakatulong sa sitwasyon niya ngayon. Mga kapatid, this message reminds us na hindi dapat tayo nagiging maluho. Alam niyo po yun, gusto ko sana bumili pa ng basketball shoes. Hindi pa po ba kayo? Mga 5. 5! Mga mahihilig sa basketball, mga tatay. Para iniisip ko, di naman pala ako basketball player. Tutulong ko na lang sa iba bago ako bumili na. Pinilit pa nga akong bilhan ni Risa eh. Tandaan niyo po yung mga kapatid, may makita mo kayong branded. Pastor, pastor. Hindi po, pinipilit lang sa akin yan na ibigay. Hindi ba sponsor? Ano po? Ganun po talaga eh. Mabiyaya ang Panginoon. Kapag inuunan natin ang kaharian ng Diyos at ang pagtulong, charity, God will bless you. Hindi pa po ba kayo? Noong naalala ko dati, pumapasok ako sa Bible School sa Quezon City, hindi ko mailabas yung cellphone ko. Hindi ko mailabas. Kasi dikipad na nga, di ko mapak. Walang housing. Hindi ko mailabas sa bus kasi baka pagkama ng bomba. Detonator. Ano po? Kasi yung cellphone ko, binigay ko sa bata kong kapatid na nag-aaral. Ako, kailangan ko supilin yung sarili ko sa pagsiselfone. Puso na cellphone that time. Magpapastor na ako. Ano po? Pero salamat sa Diyos. Binayayaan ako ng Panginoon ngayon. Napakadaming gadgets. Minsan, nakita ni Ate Roslyn kahapon, nasa CR yung cellphone. Hindi ko alam. Doon ko naunawaan, Lord, salamat. Kasi lahat ng mga bagay na yan ginagamit para sa ikatataas at kararangan ng pangalan. Paano natin ang Diyos? Kung bakit hindi mo pa nakukuha yung mga bagay na pinapanalangin mo, hindi pa time. Kasi once na merong ibigay sa iyo ang Panginoon, kailangan na papapurihan ang Diyos. Your wealth, your money, your vehicles, kung hindi lang rin niya napapapurihan ng Panginoon, it is nonsense. I repeat, it is nonsense. Marami nagpa-dedicate sa akin ng sasakyan. Pero kapag kahayo na, parot-parito kami. Mga kapatid, it is reminder sa atin na kung yung mga sasakyan natin na inuuhan natin para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at hindi natin binibigay yung pangako natin na yan, it is nonsense. Lalo ka lang mahihirapan. Kasi pangako mo yan sa Diyos eh. Nanawa niyo ako mga kapatid? Tinatanong ko, willing ka ba magpagamit sa Panginoon? Brother, sister, kapag dinedicate na rin. Opo, pastor. Kaya ako nananawagan mga kapatid. Asa na po kayo? Ahayo po tayo. Kailangan po natin ng ganito. Ganyan ang simbahan na tutulungan. Nanawa niyo? Unity, charity, love, respect, and humbleness. And honoring Christ. Amen? 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 Ganyan po yung sinasabi ng 1 Peter. Tatanggalin sa atin, isi-circumcise sa atin yung mga
mga magulong buhay, hindi na tayo dapat nakikibahagi dyan. Yung maluhong buhay, hindi na dapat tayo makikisama po dyan. Kasi ito yung sanctification. Inaalis ng Diyos yung mga bagay na nakakapaghadlang sa atin para makapaglapit sa Panginoon. Alam niyo kung bakit laging may breakup sa buhay natin? Para hindi mo na ulitin yung mga pagkakamali mo noon. Nunawaan mo, kapatid? Kaya tayo may break up sa buhay natin para hindi na natin maulit yung pagkakamali natin noon. Kaya tayo may depression para hindi na natin ulitin yung mga pinagsisisihan na nating matindi nung nakaraan. Nandiyan pa po ba kayo? Para hindi na tayo bumalik doon at tinatanggal ng Diyos sa atin yan. Kaya tayo may ups and down and big anxious para hindi na tayo mamuhay sa ganyan. Alam niyo po yun, inaalis na tayo ng Panginoon sa matinding pag-iisip. Tayo pa rin yung pumipili na, alam niyo yun, minsan magpipray na lang ako, papasting ako. Papasting na ako nito. Pero biglang may tumawag sa akin, at pagtawag sa akin, mapapa-Facebook na ako, no? Mapapa-YouTube na ako, no? Ganun din ba kayo? Hindi? Grabe, sobrang walang kasalanan ng mga member. Pwede pa ako sa krus. Dumadating tayo sa point ng ganon. Hindi man sa social media, hindi man sa family. Pero ano yung mga nakakapagpaalis sa atin? Luho, magulong pamumuhay para makalapit sa Panginoon. Aalisin unti-unti ng Diyos yan. Kaya magtataka mga tao, sabi 1 Peter chapter 4 verse 4, na bakit hindi na gumaganto si Brother Junior, si Brother Nelson. Ilusap kami ni Brother Nelson. Pastor, lagi akong inaano yung binamak siya sa social media kapag nasa praise God, kuya. Kasi hindi ka na nakikisalo sa mga masasamang gawa nila. Amen? Patunay yun na binago ka na ng Panginoon. The old has gone and new has come. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Na wala na ang dating pamumuhay at ang bago at dumarating na lagi sa atin yung bagong pagkatao na natin. Kaya nagtataka sila, bakit hindi ka na nakikisama? Kasi binago ka na ng Panginoon. Hindi sila magtataka kapag ka nasa upuan ka pa rin, kapag ka nasa bisyo ka pa rin, pag nasa mga magugulat, nakakahiyang senaryo ka pa rin. Kasi ginagawa mo pa rin yung dati mong pamumuhay na makasalanan. Pero kapag ka nilalait ka na, kapag ka pinagsasalita ka na ng masama, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, purihin ng Diyos sa buhay mo. Ikaw ay binago na ng Panginoon. Nanawaan niyo mga kapatid? Wala bang palakpak dahil binago ka na ng Diyos? Isang himala na yun. Na dati tayong hindi karapat-dapat, pero inakay tayo ng salita ng Diyos na lagi nating pinapakinggan. Jesus, the Word of God. Do not fear. Huwag kang matatakot sa transition ng buhay. Ano yung kailangan mong gawin? Magre-resign ka ba? Kukuha ka ng ibang trabaho? Lagi mo unahin ng Panginoon. Lagi mong dalhin yung salita ng Diyos. Number 2, get ready for encounter. Joshua chapter 5 verse 13 hanggang 14. Joshua encountered the comrade in battle. Sino po yun? Yung commander-in-chief sa digmaan. Takot si Joshua. Why? Namatayan po siya ng tatay. Sino yun? Si Moises. Namatayan siya ng spiritual father. Spiritual leader. Di ba po, ito yung natapos yung ano po nila, laban nila na huminto yung araw, kaya kulang ang February ngayon ng araw. Dahil sa ginawa nila Joshua. At namatay yung leader nila, ano ang gagawin nila ngayon? By the way mga kapatid, alam nyo ba kung ano yung tatahakin ng Israelita dito? Jericho Wall. Pakisabi nga po, Jericho Wall. Jericho Wall. Papabagsakin nila Jericho tuloy. Nila Joshua yan nang hindi ginagalaw kahit isa. Hindi biro po na magpatumba ka ng
pader. Ano nga niyo mga kapatid? Nagkaroon kami ng hirap ng buhay noon. At ang kailangan namin gawin, gibain namin yung pader po doon sa may, ano po sa amin, sa may planta. Kasi abandonado na. Alam niyo po yun, yung mga ginigiba. At pag giniba po namin yung may makukuha kaming mga malalaking bakal. Bago namin magiba po yun, paltos-paltos yung kamay namin bago namin magiba. Eh, ang konti lang naman po nung pagkakasapi ng simento nun. Yung pagkakabuhos. Parang, ano lang po yun, parang normal lang po na, ano po ba si Tatay Ruding? Nasaan ka, Tatay Ruding? Yung karpintero. Normal lang na bahay na ganyan po, nabuhos. Hindi pa namin matipag, napakalalaki na ng maso. Paltos naman, kukunin namin yung bakal at bibenta namin, tapos pag nabenta namin, mapangkain kami. Manuhan nyo? Hindi namin magiba. Maso na tulong-tulong kami, 5 kami. This time sila, Joshua, gigibain nila yung pader ng isang lungsod, ng isang bayan, ng isang kaharian, na ang kapal ay ganito. 2 dump truck. Alam niyo po yung dump truck? 10-wheeler? 2 po yun. Magkatabi. Ganun kakapal. Hindi lang po yun. 2 10-wheeler na merong makakasalubong na 2 10-wheeler ulit. Can you imagine gano'ng kakapal yung Jericho wall? Amen po ba? At kailangan nilang pabagsakin yan. Sobrang kapal. Kaya si Jericho, ang sabi niya, Lord, natatakot ako. In essence lang to yung inaano ko lang. Nakakatakot po ito. Gigibain mo yung isang bagay na hindi mo pa nararanasang gibain. Kumbaga, isang word na hindi mo pa na-applyan mo. Isang stage ng schooling na hindi ka pa nagkakaroon ng kahit anong idea. Papasok ka. Yung problema na ngayon mo palang naranasan. Wala kang kaalam-alam kung paano susolusyonan. Like Jericho wall. The comrade in battle, chief. Sabi dito, commander-in-chief in war, nagpakita sa kanya. Sino po yun? Archangel, kumatawan sa Panginoon. Hubarin mo yung sandalyas mo. Dahil banal ang dakong ito ngayon sapagkat narito ang presensya ng Panginoon. Get ready for encounter. Normal lang na magkaroon tayo ng problema. Normal lang na magkaroon tayo ng struggle. Ano po? At lagi mo lang tatandaan, get ready for encounter sapagkat magpapakilala sa iyo ang Panginoon. When you need provider. When you need healer. When you need victory in your life. Ano po ba? Si Abraham nga, hindi niya alam kung sa kukuha ng panghain. Kailangan niyang magsunog ng isang buhay na nilalang. At si Isaac yung inutusan. O siya, para isa lang si Isaac. Ang sabi ng Panginoon ni Yahweh, sige, dalhin mo na yung anak mo, ialay mo siya. Hindi niya alam yung gagawin niya. At ialay niya na si Isaac, bigla siyang pinahinto ng Panginoon. Nasa buntok po sila nun. Maya-maya, biglang merong hambing o tumpa po doon sa ano? Doon po sa sanga. Pero yun, nasa bundok, nakakarating po ba doon ang mga, ano po, ang mga grass mammal? Hindi po, mga kapatid. Bundok po yun, napakataas. Mga ibon lang ang nakakapunta doon. Pero mayroong mammal animal po na binigay ang Panginoon. Kaya sinabi sa lugar na yon, Jehovah Jireh. Because God provides. Kasi kahit imposible, pag sinabi ng Diyos, magiging posible. At yung takot, magiging pananampalataya. Faith over fear. Mawawala yung takot at yung pananampalataya ay mangingibabaw. Basta kasama mo yung salita ng Diyos. Amen? Your word is my lamp unto my feet and a lamp o a light to my path, ang sabi ni David. Yun ang kasama niya, na tuwing mag-isa siya. Inabandon siya ng tatay niya, si Jesse. Kaya nga sabi niya sa Psalms chapter 23. Alam niyo po ba yan? Hindi po? The Lord
is my shepherd. Kung paano niyang alagaan at mahalin yung tupa niyang pinapastulan, ganoon din siya inaaruga ng Panginoon. Sa tuwing umiiyak at nahihirapan siya, at doon yung kalinga ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Awit chapter 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Kaya nga nung mamamatay na, sa Awit chapter 90 si David, one thing that I desire in the Lord, yung one thing that he desired, matagal niya nang dinidesire. Ano yun? Na makasama niya lagi ang presensya at ang mga pangako ng Diyos. Nanuwaan nyo? Gaano man tayo katagal nang nananambahan, naglilingkod, ito yung kailangan nating dalhin. Salita, pangako ng Diyos, kahit nasa mga imposibleng bagay tayo. Jericho Wall. Ano yung Jericho Wall natin sa oras na ito? Yung parang nakakatakot at parang araw-araw hindi siya mag-iba, but ready for encounter dahil magpapakilala ang Diyos diyan sa Jericho Wall mo. Sabi po dito, comrade in battle, commander-in-chief, Joshua chapter 5 verse 13 hanggang 14. Kasi sabi ng Bible, hindi kaya ni Joshua mag-isa. Kahit yung strategical na gagawin ng Israelites, tanging sa command lang ng Panginoon, saka sila makakapagtagumpay. Mga kapatid, merong sitwasyon sa buhay natin na kahit anong gawin na natin, kahit sino na yung lapitan natin, at hindi magawa ng paraan. Ginawa mo na lahat, lumapit ka na sa kahit kanino, pero malaki pa rin yung problema mo. Sabi dito, get ready for encounter. Pakisabi nga po. Diyan magpapakilala ang Panginoon sa iyo. Napakamahal bagay ng Diyos. Minsan, consequence na yung harap natin. But God always appeared because nag-aalok lagi ang Panginoon ng invitation na tutulungan kanya. Sabi dito, this passage reminds us that we do not ignore God's invitation. Amen po? Huwag nating tatanggihan yung invitation ng Panginoon. Meron niya po kami hinayuhan kahapon doon sa, parte ng baknotan. Ilang beses kaming tinanggihan nila Ate Roslyn. Actually, nakaka-discourage yun sa mga first time na kasama ko. Amen, ate? At yung sa tindahan pang inaakala namin hindi kami tatanggapin, tinanggap kami. At nung nagsalita na si Sister Roslyn, sinabi niya, si Jesus po ganito, ang sinasabi ng Bible, ganyan. At nung sabi ni Ate Roslyn, si Pastor na po yung mag-pray para patanggapin siya. Tinatanggap po namin. At habang nag-pray kami, bigla na siyang iyak ng iyak. Hanggang sa matapos yung prayer namin, umiyak pa rin siya ng umiyak. Andiyan pa po ba kayo? Because he encountered God's presence. Sorry, Pastor, sabi niya gano'n. Inaawat ko na. Ano po? Habang nagpipray kami, akala nung iba, inaano namin kasi umiiyak po talaga eh. Apay. Sabi nung mo. sabi nung tindero nung una, habang may mga bumibili, istorbo. Sabi niya gano'n. Gusto niya makinig ng salita ng Diyos. Tayo lang lagi yung parang hindi nagbibigay para ma-encounter ng ibang tao yung presence ng Panginoon. Naunawaan niyo mga kapatid? Pinaalam ko po yun sa kapitan. Ayaw nila magpapasok kasi may nakawan doon sa barangay. Pero nung nakilala nila ako, ayaw nila pumayag na una. Kasi naka-short lang ako eh. Habang nag-Jericho March po ako doon. Dito po yun, mapag-aaralan natin. Habang nagpo-proclaim, nagde-declare, nag-kakas po ako ng mga evil spirit po doon. Sabi ko na yung kapitan, yung mga kagawad, hindi pwede, sabi niya. Ay, ganun po ba? Bakit? Sino ba yung pastor na sinasabi mo hahayo doon? Yung pastor niyo? Hindi po, ako po yung pastor. Ha? Ikaw yung pastor? Opo. Ilan taong ka na ba? 30 po. Ano ko, 21 ka lang? Praise God. Lakang natin ng Diyos. Buti ko nang bigyan ng sticker yung ano eh. Yung nagsabi. Praise God po.
Kala ko po kasi para kayong mga kabataan na mamasok sa ano, dahil sa edad nyo, dahil nakaano po kayo, dahil hindi naman po talaga masasamang mukha ang pumapasok ngayon eh. Minsan may mga, ano pa po, alam niyo po yun, hindi makabasag pinggan ba? Maamo, pero, kaya siya naman, ay welcome na welcome, pastor. Sabi niya ganun. Sige po, tapos tumawag sa akin, habang nakapasting po ako sa coffee shop. Praise God. Kaya pumunta kami. So get ready for encounter kasi hindi natin alam na kakatagpuin tayo ng Diyos kahit meron tayong matinding problema. At ito na rin yung time para iparanas sa ibang tao na makakilala nila si Lord. Amen po ba? Kaya nga po humihingi ako ng saklolo sa inyo. Hindi dahil sa parang ganito ako. Kasi ito talaga yung nais ng Panginoon. Disciple. Amen po ba? Sabi dito, Matthew chapter 28, ano po yung versikulo nun? Verse 19, Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Sa bandang huli, huwag kayong matatakot, kahit i-reject kayo ng mga tao, sasamahan ko kayo hanggang sa matapos ang kapanahunan ito. Amen? Amen. Get ready for encounter na maraming makakaranas ng pag-ibig ng Diyos kahit ikaw na mayroong matinding pagsubok ngayon. Ano po? Papabagsakin ng Diyos yung problema natin sa mismong harapan natin. Basta, meron lang tayong isang panalo. Ano yun? Yung laban na kasama ang Diyos. The battle that belongs to God. Tandaan niyo po yan. Na hindi na tayo nakikipaglaban. Ang Diyos na yung nakikipaglaban sa atin. Si Jesus natulog po sa bangka. Ang sabi ng mga apostol at disipulo, Rabay, bakit ka natutulog? Mamamatay na tayo dahil sa tindinong alon at hampas ng hangin. Halos mag-iba yung bangka. Sabi ni Jesus, napakaliit ng pananampalataya ninyo. Inutusan niya ang hangin at ang alon. And shalom! Peace! Ano po? Nagkaroon ng kapayapaan that time. At ang sabi niya, malibang ang Panginoon ang nagdadrive ng bangkang yon, hindi mapapano yung mga nakasakay sa bangka. Naunawa niyo mga kapatid? Malaki distraction ano pag kami dumadaan-daan. Malibang ang Diyos yung mag-drive ng buhay natin, kahit sumagupa ka pa ng bagyo at ng matinding problema, magkakaroon ka pa rin ng kapayapaan. Declare it. Mag-amin kayo mga kapatid. Declare it. Proclaim it. Nasa iniisip nating mga problema na tatahakin na naman ngayong linggo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Because God is with you. And your battle belongs to God. Number 3, get ready for closed door opportunity. Joshua chapter 6 verse 1, sinarado ang tarangkahan, sinarado ang pintuan ng Jericho Wall, at hindi sila makakapasok. Strategical sa old days, ancient wars, kailangan merong mga espiyang makapasok po doon. At pag nakapasok sila, maglalagay sila ng mga tali o kaya doon mismo magkakaroon ng pagsakop sa loob. Pero this time sinarado kasi alam na papunta na yung mga Israelites. Napakakapal na pader. Dampak, magkakasalubungan ng two-way. Ganyan kakapal po yung pader ng Jericho. Ito yung pananampalataya mga kapatid na kailangan nating asahan. Merong mga closed door opportunity na dapat nating asahan. Anong ibig sabihin yan? Alam niyo ba kung bakit hindi maging successful at hindi makaraos ang ibang tao? Isang beses pa lang kasi nare-reject, tumatalikod na. Isang beses pa lang na-i-interview, ayaw na maghanap ng trabaho. Isang beses lang nahirapang jumuti, ayaw na. Amin po ba? Kasi hindi tayo ready sa closed door opportunity. Napagsasarhan tayo ng maraming kumpanya. Napagsasarhan tayo ng maraming
mga dapat nating gawin. Amen po ba? Kung hindi ako pastor, mga kapatid, isa akong architect, isa akong IT, isa akong businessman na nagpiprint ng t-shirt. Nandiyan pa po ba kayo? Pero hindi yun yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Ang pinapagawa sa akin, mangaral ng salita ng Diyos. At kung nalungkot ako doon sa unang pagkakataon na hindi ako nakapasok sa course ko, 3 taon na akong hindi nakakapag-aral. 4 na taon na ako nag-stop, yung iba patapos na sa college. Nandiyan pa po ba kayo? Marami ng regret sa buhay. Pero dahil hindi kaya ng buhay at ang pinansyal, I trust God. Nandiyan pa po ba kayo? Get ready for closed door opportunity. Maraming tatalikod sa iyo. Maraming hindi tutulong sa iyo at susuporta sa iyo. But God, we can trust. Minsan yung mga inaasahan mo pang kamag-anak, inaasahan mo pang kaibigan na tinulungan mo noon. Self-centered ka kasi noon. Kaya kapag nagbigay ka noon, gusto mo may kapalit. Pero pag Kristiyano ka na, inaalin mo na lahat sa Panginoon. Ano man mangyari sa'yo, all things work together for good to those who love God. Tandaan niyo po yan, mga kapatid, wala tayong ibang asahan, kundi yung mga pangako at command ng Panginoon. Kailangan lang natin maging ready sa mga closed door opportunity. Sinaktan ka ng ex mo. Tapos lahat ng lalaki cheater sa'yo. By the way, kasalanan mo rin kung bakit ka iniwan. Nagre-react ka sa Miley na hindi mo boyfriend. Joke lang. Sembenta lang yun. Baka may tinamaan. Joke lang. Joke nga lang eh. Marami pong tayo pagdadaanan sa buhay natin na parang pagsasarahan po tayo ng oportunidad. Oportunidad na kumita. Oportunidad na magmahal. Mag-build ng relationship. Oportunidad na magkaroon ng anak. Magkaroon ng asawa. Maraming pagkakataon na bibigyan tayo ng closed door opportunity na papasok ka sana ngayon pero hindi ka nakapasok sa eskwelahan. Kailangan nating ma-immune sa struggle at pagsubok. Amen po ba? Alam niyo ba yung ibang nanay, kaya hinahayaan yung mga anak madapa? Kasi para malaman niya na hindi lang basta masungit yung mama niya. Para malaman niya na masasaktan ka pag pinagpatuloy mo yung pangungulit mo at nadapa ka. Amen? Amen. Kaya yung iba hinahayaan na maligo sa ulan. Basta gabayan mong magulang. Maglakad-lakad sa lupa. Kumain ng lupa. Diba? Para malasahan nila hindi masarap kasi nga, musmus pa. At naiintindihan natin yung mga magulang that time. Bakit di mo lang, sawayin? Yan mo na mauntog. 2 taon ka na nagbabawal eh. Hindi pa rin masaway. Kapag nauntog yan, okay na. Hindi pa po ba kayo? Iyon po ba? Immunity, kailangan yun. May mga pulubi nga dito sa baknotan eh. Nakahubad din na, pulog sa sahig eh. Ako ba tapos? Sabi ko, tatag nito ah. Ako nga ako eh, minsan lang makapagsuot ng sandong manipis, sisipunin na. Immunity, kailangan po natin yan, mga kapatid. Kaya yung iba, sa panahon po natin ngayon, Gen Z, bubuksan yung aircon, tapos papupuntahin yung mga bata, tapos pag sa cellphone kaya malabo ang mata, kaya kulang ang resistensya, kaya may hika. Nandiyan pa po ba kayo? Kulang sa bakterya. Opo. Sa Bulacan, yung bata po doon, walang ginawa kundi hilamusan ng alkohol ng nanay. Walang masama po doon. Pero kailangan balance. Hindi pinapalabas ng araw. Ayun, na-confine. Lagi. Alam niyo po kung anong kailangan? Kulang sa bad bacteria. Puro good bacteria. Kailangan balance. At kailangan ma-immune tayo sa mga struggle ng buhay. Spiritually speaking. Dito, bagsak ka maraming mananampalataya. Konting struggle lang. Konting inis lang sa kapwa mananampalataya. Ayaw nang umaten. Konting inis lang doon sa mga kapatiran. Kasi pa po ba kayo? Ayaw na. Konting pagsubok lang. Hindi na aaten. Inantok lang sa church. At tagal kasi magsalita ni pastor. Hindi na aaten.
Pero praise God, mga kapatid. Naniniwala ko na lahat nandito, pinapatatag ng Diyos. Pinagtatagumpay. Kasi naniniwala tayo na kapag nakinig tayo, merong fresh revelation sa atin ng Panginoon. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Joshua 6 verse 2. Sabi diyan, may closed door opportunity. Huwag kayo mag-alala, sabi ng Panginoon, Comrade Advantage. Saraduhan man nila yan, merong mas maganda akong gagawin. Gigipain natin yan, sabi ng Panginoon. Hindi pa po ba kayo? Hindi lang kayo basta makakapasok. Gigipain na parang pulbos. Oh, hallelujah. Imposibleng bagay yan, mga kapatid. Na gano'ng kakapal tuloy. Hindi ka kasi magkape eh. Kape na gusto mo, inaantok eh. Gano'ng kakapal na pader. Mawawasak ng hindi gagalawin. Sabi dito, huwag kayong mag-alala. Masarahan man kayo ng Jericho Wall, ng tarangkahan, mapapa sa inyo yung bayan na yan. Ano po yun? Masarahan man po tayo ng isang opportunity dito. Napakaraming opportunity na pwede nating i-grab nang hindi ka mapapalayo sa Panginoon. Pwede kang yumaman na malayo sa Diyos. Pwede kang sumagana na malayo sa Diyos. Pero pwede kang maging masaya nang hindi mo pinapalungkot ang Panginoon. Purihin ng Diyos sa mga taong laging inuuna ang Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Panginoon Diyos, natin, great God. Nalala ko yata to, kuya. Baka nagsasalita ako, walang ano. Doon yata yung isa ko. Pwede, ano pa po ba? Buhay pa po ba? Okay. Saan po tayo? Thank you, kuya. Napakabuti mo. Kailangan nating, ano po, i-hold yung promise ng Panginoon. So, kung na-struggle tayo. Mga mag-asawa, alam ko may mga kanya-kanya tayong struggle. May kanya-kanya tayong pinatahak. Ano po? Lagi nyo sasama ang Diyos. Kapag namumroblema na kayo, kapag nag-aaway na kayo, ano po? Mag-pray muna kayo. Minsan, pagka yung magsasalitaan na po ba? Handa. Merong gumit na dapat. Lalaki o babae. Sabihin mo, hop, bago tayo mag-away, mag-pray muna tayo. Pwede bang ganon? Sigurado hindi na kayo makakapag-away. Sure yun. Mag-iiyakan na kayo. Magyayakapan na kayo. Tandaan niyo po yun, mga kapatid. May marriage is not perfect. At madalas rin kaming magtalo ni Risa. Sa mga simpleng bagay lang na lumalaki. Pero once na may gumigit na, sorry lang pala kailangan. Amen po ba? Minsan, pag-acknowledge lang na nagkamali ka, tapos nadamay na yung asawa mo at saka mga anak mo, minsan yun lang ang kailangan para makakilos ang Diyos sa buhay po natin. Kasi may mas better na ibibigay ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Binasted ka man dati nung nililigawan mo, brother, okay lang yan. May mas magandang ibibigay sa'yo ang Panginoon. Ikaw, sister, pinagpalit ka man nung medyo cute na nanliligaw sa'yo, may ibibigay sa'yo na mas pa-cute. Joke lang. Sabi dito. We will experience the presence of the Lord. Get ready for closed door opportunity. Napakarami po nating mararanasan yan. Pero tatandaan nyo, katulad ng Joshua chapter 6, verse 2, merong mas magandang plano ang Panginoon. Dito na ako siguro magtatapos kasi anong oras na rin. Ano po? Iba na rin yung tingin nyo sa akin eh. Namatayan na rin ako ng microphone eh. Wala buong microphone nun. Sayang. Kung wala nung buong Number 4, get ready for get up. Number 5, repetition. Number 6, completion.
Number 7, offer. Nulit ko po. Number 1, tandaan niyo po ba? Do not fear, for God removes all hindrances. Number 2, get ready for encounter. Number 3, ready for closed door opportunity. Number 4, ready for get up. Number 5, ulitin. Number 6, completion. 7, offer. Napabagsak nila po yung Jericho wall. After nilang mapabagsak yung kahoy dun sa lovebirds, bumagsak yung Jericho wall. Sa anong paraan? Number 4, lagi silang tumatayo araw-araw. Sabi ng Bible, inutos sa kanila ng Diyos, 6 na araw kayong babangon ng umaga. At pag babangon kayo ng umaga, huwag kayong magsasalita. Komandyo ng Panginoon. At pag lumalakad kayo, unahin nyo yung trumpeta at mga Pariseyo. Ano yun? Praise God muna. Magpuri muna kayo sa Diyos. Tandaan niyo po ito. Nung si Jesus nagkaroon po ng himalang bagay na ginawa, pinakain niya yung 5,000 men, 5,000 women, at 12 o 2,000 children. Pumapatak na 12,000 yung nakikinig sa kanya at nagugutom. At ang sabi niya, kinuha niya yung mga pwedeng makuha. Mga kapatid, pakinggan niyo ako. Minsan dito, bagsak yung mga Kristiyano. Konti lang yung meron sila. Inireklamo pa. Pero si Jesus, ilan yung nakuha at nalikom po doon sa 15,000 o 12,000 na mga tao? 3 loaf bread. Hindi po 3 pandesal na ano po na durong. Loaf bread po, sabi ng Bible. 3 loaf bread at 2 isda. Kasya ba yun sa 12,000 mga kapatid? Hindi. Baka para sa atin lang yun eh. Para sa mga gutom na gutom lang yun eh. Amen po ba? Pero ano ginawa ni Jesus? Yung konting bagay na yun, basahin niyo yung Matthew chapter 5 verse 6. Itinaas niya muna yung kakaunti at nagpasalamat. Kailangan mo munang magpasalamat. Kaya hindi ka pinagpapala, hindi mo inuunang magpasalamat. Magpasalamat ka muna kahit konti lang yung meron ka ngayon. Kasi what you have is all what you need. Ano po ba? Okay, meron ka ngayon, yun ang mahalaga na magagamit mo. At ipagpasalamat mo. Ano nangyari sa 3 loaves and 12 o 2 fish? Nag-multiply. Amen? Yun yung pattern ni Jesus. Ganun ang kailangan natin gawin. May sumobra ba? Yes, napakaraming leftover. At ipinamahagi pa nila sa iba. Sabi po dito, repetition. Ulit-ulitin natin gawin yung sinasabi ng Diyos. Ulit-ulitin natin i-apply yung Word of God. Ulit-ulitin natin sumamba kada prayer meeting. Kada Sunday. Ano bang bago sa sasabihin ni Pastor at sa babasahin natin Word of God? Wala. Fresh revelation lang. Amen po ba? Minsan kumain ako ng adobo. Sabi ko, sarap mahal. Yung adobo na niluto niya. Ano? Sabi niya, lagi ko naman niluluto yan eh. Eh, ba't ang sarap ngayon? Sabi niya, alam mo kung bakit? Gutom ka lang. Kaya, laging masarap kasi lagi kang gutom. Pare-parehong ingredients lang rin naman nilalagay. Alam niyo po, pare-pareho lang naman yung mukhang nakikita ninyo. Tingnan po ba? Pare-pareho lang rin tayong sumasamba sa Diyos tuwing linggo. Pero ano yung bago? Doon sa laging gutom at uhaw sa salita ng Panginoon. Laging may bago at sariwang panlasa. Merong bagong turo at revelation ng Panginoon. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito.
Kung nakatulong sa iyo yung pangangaral through social media, kindly subscribe this YouTube channel and follow us on Facebook, TikTok, Instagram. God bless kapatid. Kung meron kang tanong, let me know in the comment section. At kung ano yung may tutulong namin sa iyo, lagay mo lang rin po sa comment section. Kung nais nyo na magbigay, mag-share sa larangan ng paglilingkod, contact us gabglen23@gmail.com or PayPal. Pwede po tayo mag-send dyan or sa GCash account. God bless kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin. Ito yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.